ask everyone again to please stand for the reading of the Word of God. Amen. In James chapter 1, reading from verse number 13 down to verses 18. Now I would like to preach about this subject today. James chapter 1 verse 13 up to verses number 18. In the King James Version it says, "Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, when it is matured, it bringeth forth death." Verse 16, "Do not err, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. 18, of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures." Sa bersikulong mga binasa natin, James is trying to differentiate the temptation from the usual testings that the people of God is experiencing. Ano ba ang testing? Ano ba ang temptation? Ano ba ang pagkakaiba nito sa buhay nating mga Christians? Paano ba natin siya maintindihan? And today, I might not be preaching a very lively and very interesting subject, but I want to feed your mind today of understanding about the testings, about the temptations. Let me preach today the testings and temptations. God, Jesus, I pray, cover us with your holy and precious blood, and let your word be established in the hearts of your people, O Lord. God, open it and make it to understand the words that we are going to partake today. God, I pray, empower us, Lord, with your Spirit and our mind with understanding, and so that we would know how to act and how to behave righteously in your sight. God, we want to be a victorious in our lives, but unless we understand how these temptations and how these trials works, Lord, we will never be victorious. That's why, Lord, before, hallelujah, experiencing victory, we want, Lord, to understand how it goes and how it works, Lord. God, empower every young people and every parents and every children of this congregation. God, let your wisdom be upon us. Cover us, Lord, with your holy and precious blood. Bless us, Lord, the works of our hands and the desires of our hearts. May it be for your glory and for your honor. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Blessed be your name. You may be seated. The testings and temptations. When I read the Bible, my first question to James is, what is the connection of these two? Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, we need to ask ourselves as we read the Bible, what is the connection of these two, the testings and the temptations? If we are not careful, brethren,
the testings on the outside may become temptations on the inside. When our circumstances are difficult, we may find ourselves complaining against God. Pag may nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, pag may mga circumstansyang para bang very challenging sa buhay natin, people tend to ask God. People tend to complain against God. Sometimes we question His love and why He is resisting to our prayers or our desires. And we find ourselves, we resist now to the will of God. And at this point, kapag tayo ay nagko-complain sa mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin namamalayan na Satan is there to provide with an opportunity. Opportunity to what? Opportunity for us to resist to the will of God. And Satan is offering an opportunity for temptation. Minsan, mga kapatid, madaling maintindihan, katulad ng nangyari kay Abraham. He went down to Egypt because when Abraham arrived in Canaan, nadiskubre niya na mayroon pong kagutom sa lugar na yon. And he was not able to care for his flocks and for his herds. Dahil may kagutom sa Kanaan, nagkaroon siya ng pag-iisip na, magpunta nga ako sa Ehipto. This trial to Abraham was an opportunity to prove God. Pagkakataon saan na ng Diyos na patunayan kay Abraham na, hey Abraham, I am your God. I am the one who called you and I will be the one who will sustain you. But Abraham was worried and because of the famine. And Abraham went to Egypt. But God chastened Abraham to bring him back to the place of obedience and blessing. Di ba alam nyo nangyari? So, he asked Abraham back to be back at Canaan. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Nung ang mga Israelita ay inalis ng Diyos sa Egypt, at habang sila kanilang paglalakbay, sila ay nauhaw. At nung isang araw na sila ay nawala na ng supply ng tubig, nung uminom sila doon sa isang ilog, mga kapatid, ito ay napakapait. So, when they find this water, mga kapatid, it was so bitter that they could not drink it. And immediately they began to murmur and blame God. You see, these testings outside, these trials outside, if we are not to be careful, kung hindi tayo mag-iingat, na yung testing ng Diyos sa atin, to prove Himself to us, that He is our God, becomes our temptation one day. Kapag hindi na natin nagugustuhan yung nangyayari sa buhay natin, we tend to divert our attention. And that's the good news for Satan. Kapag tayo ay lumalayo sa kalooban ng Diyos at humihiwalay sa kanyang kagustuhan, gustong-gusto ni Satanas yung pagkakataon na yun kasi yayakapin natin yung tukso niya. Yun ang pagkakaiba ng pagsubok sa temptation. Maybe we can easily differentiate it that the testings or the test and the trials are from God, while the temptation is an opportunity for Satan, for us to escape to the trials of God. And so that in other way, in bad way, we can commit sin against the Lord.
Ipinaliwanag po ni Apostol Pablo ang katotohanan tungkol po sa temptation. Ang sabi ni Paul, it's common to all men. Ito ay pare-parehas lang. Ito ay hindi lingid sa tao. At sinabi din ni Paul, ito ay mayroong paraan para tayo makaiwas. As he stated in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, that there hath no temptation taken you, but such as is common to men. Sa ibang salin, yung sinasabing common to men, it is no different from what others experiences. Ibig sabihin, kung nakaranas ka, makakaranas ako. Kung nakaranas ka, makakaranas ako. Kung nakaranas siya, siya rin ay Ito ay common sa tao. Ito ay given sa tao. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape. Bibigyan ka ng pagkakataon for you to get out of that temptation, that you may be able to bear it. Mayroon pong pagkakataon ng Diyos na binibigay sa atin kapag tayo ay nahuhulog sa temptation. According to the Greek word of temptation in the 1 Corinthians chapter 10, the word temptation is perasmos in Greek. At sabi ng isang dictionary, dinefine niya ang perasmos as an experiment. Pag sinabing temptation, o the Greek word perasmos is meaning experiment, or trial, or proving. At ang verb ng perasmos is perazo, which means to tempt. And it is usually used in the New Testament. To tempt. Ibig sabihin to test. It's an experiment. Ine-eksperimentohan tayo ni Satanas. Sinusubok tayo ni Satanas. But in general term, to tempt means to test, to scrutinize, to entice, or to discipline. But for the sake of clarity ng lahat ng mga kapatiran ngayong araw na ito, to test in a good sense is the testings of God. When we have this testing, kasi in general term, the word temptation is parang test din siya. Para hindi magulo ang isip natin, mga kapatid, when we talk about God's will, when we talk about God's way, when we talk about the sovereign will of God sa buhay ng tao, and we know that ang Diyos ay walang masamang plano sa tao. But in other way, God is testing us in a good sense, or maybe in the bad sense. Tingnan niyo si Abraham, he was tested in a good sense. Di ba anong sinabi ng Panginoon kay Abraham? Abraham, offer your son Isaac in one of the mountains of Moriah. Papatayin ko anak ko. This is a test in a good sense. Hindi ang Diyos kailanman gustong magdulot ng negative sa tao. But in our understanding, in our own perspective, pangit. Ano ba naman si Lord, papatayin ko anak ko? Ano ba namang utos yan? Ano ba namang kagustuhan yan? Bakit ito gusto ni Lord sa buhay ko? But in the good sense, the only way that we can say that the testing is in the good sense when you have the result. The Bible says that the sin will always find you out. Palaging may bayad ang kasalanan. Kung ang dulo ng temptation ay kasalanan, ibig sabihin it's not from God. Pero ang dulo ng testing ay promotion ng tao na galing sa Diyos. So don't
misled by these two, mga kapatid. Pag tayo sinusubok ng Diyos, when God is testing us in a good sense, or maybe in the bad sense, because God is using testing to prove that He made us to be and to give us the satisfaction of victory. Gusto niyang maranasan natin yung ligaya na tayo'y nagtagumpay. Gusto niyang maranasan at maramdaman natin yung bang feeling na tayo ay na-overcome natin yung kanyang mga testing. The feeling of victory, mga kapatid. He wants to promote us. Gusto niya tayong ilagay sa katayuan na ang ating pong pananampalataya ay lumalago, nag-grow. Gusto niya yun eh. But He needs to test us. Hindi po pwede na walang pagsubok sa Diyos. Sinusubok ka hindi para magkasala. Sinusubok ka para ma-promote. Pero itong si Satanas baligtad, na habang sinusubok ka ni Lord, gagamitin niyang pagkakataon yun na ikaw ay magkasala. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin, medyo pumapasok na po ba? Because to tempt, ngayon, doon tayo sa negative, to tempt is to solicit sin. Gusto ng Satanas na tayo ay tuksuhin kasi gusto niya hindi tayo i-promote, kundi i-demote, ibagsak, magkasala, mabulid sa impyerno, magkaiba sila ng layunin ng Diyos. Nakukuha po ninyo, mga kapatid. Kaya pag mayroon pong mga nangyayari sa atin na it is enticing us, tayo ay, ano ba ang Tagalog ng enticed? Ano? Hinihikayat ka niya na ikaw ay magkasala. That's not from God. That's from the devil. Pero kung may pagsubok na nangyayari sa buhay mo, kaya sabi ko nga kanina, the testing outside might be the temptation inside. Yung pagsubok na gustong gawin sa iyo ng Diyos para ma-promote ka, sisingit yung kaaway para magkasala ka. He is a deceiver. Walang ibang trabaho si Satanas na maganda kundi mandaya. Gusto niyang magtapat ka, pero gusto ng kaaway na sa pagtatapat mo, sinusubok ka ng Diyos. O bakit ka nagkaroon ng karamdaman? Kasi pinahintulutan ito ng Diyos kasi para matuto akong manalangin, para matuto akong magtiwala sa Diyos. Well, that's good. That's the intention of God. Pero sa kalagitnaan na ikaw ay nasa karamdaman, nilalagnat ka, maraming negatibong pumapasok. O tingnan mo na, nagsisimba ka pa. Hindi ka namang gumagaling. You see, sisingit bigla si Satanas sa isip mo. Huwag ka nang magsimba. Tingnan mo, pabigay-bigay ka pa ng ikapo. Tingnan mo ngayon, tad-tad ka ng utang. Kini-question ngayon yan ni Satan sa isip mo. But God He wants you to lift you up, to promote you. But here comes the devil, mga kapatid. He wants to tempt you. He wants you to bring to your sin, mga kapatid. Gusto niyang hilahin ka sa kapagkakasala. Nauunawan niyo po, mga kapatid. It's practical. It's practical. Ang bilis maintindihan nito, mga kapatid. That's why we should be aware because we are easily be involved in sin due to our sinful nature. Yun ang edge ni Satanas eh. Kung meron siyang lamang, ano yon? Yung ating laman, ang kanyang lamang. Habang tayo ay nabubuhay sa laman, lamang siya. Kaya nga, the Bible is teaching us
Jesus is telling us that there are two sides always of us. That's why Jesus Christ portrayed the humanity and the divinity of God. That in humanity, yes, you can sleep, you can be angry. Alam niyo na yon, bilang tao, we are in the flesh eh. Pero while you are in the Spirit, kaya nga sabi ni Paul, kapag ang Espiritu ay nandyan, it always contrary to the flesh. Nag-aaway palagi yan. Kaya pag tayo ay nakakiling sa laman, kapag tayo ay nakakiling sa flesh, sa gawa ng laman, malamang, lamang si Satanas. Bakit? Nasa flesh eh, lamang siya eh. But while you are in the flesh, but you are controlled by the Spirit of God. Pero kapag ikaw ay kontrolado ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, yes, you are walking in the flesh, but not in the work of the flesh. As flesh you walk, but not in the flesh. You work in the flesh. You just walk as flesh. But the Spirit of God is in you, then who can be against you? The Bible says. Can we give Him the glory and all the honor? Thank you, Jesus. Amen. That's why Holy Ghost is important. Because you cannot fight the devil by your own. Huwag mong daanin sa laki. Kala mo, kaya mong bugbugin ng demonyo sa laki mo? Kaya mo nga sa tattoo mo? Matatakot mo ang demonyo? Nakatato, Pastor, Jesus. Ganunin ko lang yung kay Satanas. Hindi matatakot, mga kapatid, si Satanas sa tattoo mo. Ang demonyo, mga kapatid, hindi natatakot sa laman ng tao. Kahit magbuhat ka pa araw-araw, mag-gym ka pa dyan. Kahit nagmamarathon ka pa dyan. Kahit malakas ka physically, kahit matalino ka, kahit marami kang pera, kahit marami kang alam, si Satanas ay hindi natatakot sa ganyan. Alam nyo kung saan natatakot si Satanas, mga kapatid? Sa pangalan pala ng Panginoon, tumatakbo na si Satanas, lalo na sa Espiritu ng Diyos na sumasayo. Takot ang demonyo. That's why, from time to time, alam ko namang mahirap, but from time to time, God gave us this avenue. Ano sabi kanina? Bibigyan tayo ng paraan para tayo makaiwas. A way to escape. Sabi ni Paul, mga kapatid, meron tayong way to escape. Ano yun? That's the Spirit of God. When you have the Spirit of God, temptation, you can easily understand. Oh, devil, God is testing me, but you don't have to tempt me because my God has a plan for me. Devil, I rebuke you in the name of Jesus. Wala kang karapatan na ako ay ibulid sa impyerno. Nakukuha niyo po ibig sabihin, mga kapatid. When we understand temptation, this is an opportunity. Makinig po kayo. Temptation is an opportunity to accomplish a good thing in a bad way, out of the will of God. Ulitin ko ha, kasi mukhang maganda siya. Pero gusto kong pakinggan yung maigi. Ang temptation is an opportunity to accomplish good things in a bad way, out of the will of God. Good things siya, pero in bad way, at out of the will of God siya. Well, sa ating mga tao, pag sinabing maganda, pag sinabing good thing, wow, pasok agad sa atin yan. Bili mo to kasi maganda. Oo nga, maganda to para sa kutis mo. Bili naman sila ng bili. Oh. Pumuti yung mukha, yung liig hindi. Chinchanso. Chinchanso ba ang tawag doon? Meron di ba gano'ng chinchanso? Yung
Ba't iba? Ba't nag-iba? Now, let me tell you this. Do not blame God for temptation. Huwag nating i-blame si Lord sa temptation. Bakit, Pastor? Because He is too holy to be tempted. Banal ang Diyos, hindi mo matutukso ang Diyos. And He is too loving to tempt others. Hindi gawain ng Diyos ang manukso. Uulitin ko po, sobrang banal ng Diyos at sobrang pag-ibig ng Diyos, hindi sa nanunukso. Anong ginagawa ng Diyos, Pastor? God is testing us. That is a two different definition. Testing and temptation. Magkaiba po yun. God is testing us, not tempting us. Because God cannot be tempted and God is too loving to tempt others. He tests us just as He did with Abraham. And He cannot tempt us. He just tests us. Kaya pag may nangyayari sa buhay mo na ganito, ganyan, is a testing, not a temptation. Kaya huwag nating i-blame si Lord sa mga temptation. Tayo kasi po, mga kapatid, when God is testing us, ito yung senaryo, mga kapatid, ito yung hindi magandang nangyayari. Kapag ang Diyos ay nag-operate na sa atin ng testing, tayo mismo ang nag-turn sa testing into tempting. Kasi we open an avenue, nagbubukas tayo ng pinto kay Satanas. Sa panahon na tayo sinusubok ng Diyos, nagbubukas naman tayo ng pinto kay Satanas. Kasi baka mayroong ibang solution si Satanas. At minsan yung solution na ino-offer ni Satanas, it seems to accomplish good things in a bad way out of the will of God. Siyempre, sino ba namang ayaw pumasa sa exam? Sino dito nag-exam? Pumasa? Ikaw, Minmin, pumasa ka sa exam? Sinong ayaw pumasa ng exam? Pero magandang pumasa, di ba? Pero para mag-cheat ka, para pumasa, pumasa, accomplishing good things in a bad way, out of the will of God, that's temptation. Tingnan mo, tinitest ka ni Lord. Tinitest niya yung kakayanan mo. Mag-i-exam ka, tinitest ka eh. Pero ito sa temptation sisingit. Gusto mong siguradong pumasa? Silipin mo. Ay, tingnan mo yung sagot sa kabila. Ay, no, silipin mo. Nakuha niyo ibig sabihin? God is testing you, but you yourself turn this testing into temptation. Anong sabi ng James kanina, mga kapatid? Chapter 1, verse 13. Pakibuksan nga yan. Tingnan nyo. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Huwag nyo daw sasabihin yun because God is not tempting us. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Next verse, 14. But every man, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun at ako yun. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Di ba mag-i-exam ka na? Oo. Sinabi sa'yo, gusto mong siguradong pumasa, mandaya ka. May desire na nangyayari. So, tumingin ka. Nangopya ka. You are drawn away of your own lust. Your own. Sino ba ang nag-turn into occasions ng testing into temptations? Kundi tayo. Kaya, the temptation to cheat is an opportunity to accomplish good thing,
but in a bad way, out of the will of God. Halimbawa, masama bang kumain? Sinong gustong kumain? Ayan, puro kain, mga kapatid. Masarap kumain, mga kapatid. Hindi masamang kumain. Pero para magnakaw ka at makakain, yun ang masama. Nakukuha niyo po ibig sabihin. Hindi masama. Gusto ng Diyos tayo ay pakainin. But when we steal food for us to eat, well, that's wrong. That's temptation. Diba? Sino bang gusto ayaw ng Diyos na bigyan tayo ng cellphone? Diba? Gusto ng Diyos na matanggap mo yung cellphone na, ang tawag yun, latest. Hindi 3210, hindi beeper. So, may gumagamit pa ng beeper ngayon, ewan ko lang, mga kapatid. Gusto ng Diyos yung blessing ibigay sa iyo. But for you to steal, for you to do bad, para mabili mo yon, magnakaw ka, mga kapatid, that's temptation. As you can observe, mga kapatid, committing sin is not a single act. It's a process. Kung titingnan kasi natin sa perspective ng tao, nagkasala siya. Pero tanong, bago siya magkasala, an act of sin is not a single act. An act of sin is with process. The first process is the desire of men. Everybody say desire. James chapter 1 verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. The normal desires of life is given by God. Pastor, kung ganun pala, yung desire pala, bakit pa si Lord nagbigay ng desire kung magkakasala lang naman pala din tayo? Mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay ng desire. At hindi makasalanan ang binigay ng Diyos na desire. Kasi kung wala tayong desire, we cannot function. Kung wala kang desire kumain, paano ka mabubusog? Paano ka tataba? Paano ka magkakaroon maayos ng nutrisyon? Kung wala kang desire uminom ng tubig, di tuyot ka na ngayon. And we will never eat or drink, and we will die eventually kapag wala yung desire na yon. My point is this. It is when we want to satisfy these desires in ways outside of God's will, then that's the start of the trouble. Pag gusto nating pakanin, masatisfy yung desire natin bilang tao, labas sa kalooban ng Diyos, doon nagsisimula ang problema. Pero kung may desire ka na hindi naman labag sa kalooban ng Diyos, well, you're doing good. Desire mong kumain, di kumain ka. Huwag ka magnakaw para makakain. Desire mong maging matalino, mag-aral ka. Huwag ka mandaya, huwag ka manlamang. Naku, ibig sabihin, okay yung mga desire na yun. Desire mong yumaman, desire mong lahat ng desire, bigay ni Lord yan eh. Hindi tayo magiging kompletong tao kung wala yung desire na yun eh. Pero yung gumagawa ka na ng mali dahil sa desire mo na yan, kung pinapakain mo na yung desire mo para masatisfy yan at gumagawa ka na ng masama, that's the trouble. Yan ang problema. Everybody say amen. Kaya normal lang po tayong kumain. Pero yung magkaroon ka ng sin of gluttony, ibang usapan yun. Alam niyo ba yung gluttony? Anong patay gutom? Sin of excessive eating. Sobra kong kumain. Well, yung takaw, yan ay desire. Pag yung mayroon taong takaw tingin, pag nakakita, gutom ka. Pero pag nandyan na, isang tikim lang ako, takaw tingin ako dati. Yun ang tukso sa akin ng nanay ko, si Mama Ellen.
tuwing kami ay dadaan sa bakery, mga kapatid, nakakita ako ng cake, magusto ko niyan. Pag binibilan niya ako, hindi ko naman nakakain. Isang tikim lang, tapos ayaw ko na. Kaya madalas akong napapalo noon. Pero desire yun eh. Tanong, masarap bang matulog? Normal bang natutulog ang tao? O abnormal yung iba, hindi natutulog eh. Normal matulog. Pero ang maging tamad, kasalanan. Ulitin ko, normal ang matulog, pero ang maging tamad ay kasalanan. Nagukuha niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid? Kaya kung tayo ay sumusobra, gusto kong matulog, wala namang masama, sabi ni pastor sa desire to ng katawan ko, sige, tulog ka. Pero kung wala ka lang ibang ginawa kundi matulog, kasalanan na yun. Kasi, mga tutulog-tulog tuloy nagising. Kaya, nakuha niyo ibig ko sabihin, gusto ni Lord ibigay yung desire natin. Normal yun eh. Pero yung sobrahan mo, yung desire mo, at nagkakasala ka na, that's temptation. Temptation yung pag sinabing, bangon na anak, tanghali na. Nay, wala namang pasok eh. Sige, pagbibigyan ka. Balas 4 na ng hapon, hindi ka pa rin tumatayo. Anong tawag doon, mga kapatid? Pagod ako eh. Sige, pagbigyan. Okay. Sakto, kinabukasan, Lunes, nagdeklara walang pasok. Yun. Tulog pa rin. Hindi masamang matulog, mga kapatid. Walang masama doon eh. Pero yung maging tamad, excuse me po, mga kapatid, pero ang maging tamad, kasalanan na po yan. So, sino ang nag-turn into testing sa temptation? Tayo. Because we want to feed our desires with an excessive amount of pleasures. Kapag finifeed na natin ito, mga kapatid, gusto nating masatisfy yung ating desire labas sa kalooban ng Diyos, that's the problem will start. Doon nag-uumpisa ang ating problema. Ang sikreto po ay control. Sabihin mo sa katabi mo, mag-control ka rin kasi. Sa pagkain, sa pagtulog, control din. Masarap talaga kumain. Lalo yung mga kasama ko kagabi sa funeral service. Naku, may libreng lunch pa naman sila sa akin ngayong araw na ito. Pero dahil pinangangaral natin na wag abusado, magbigay lang ako ng budget, bahala na sila. Kontrolin nila. Tig 50 pesos kayo. Ang desires, mga kapatid, listen. The desire must be our servants, not our masters. At magagawa lang natin na maging servant ang desires if we have Jesus with us. Because it is God who will teach us. He will remind us. He will convict us of doing what is the will of God. Kaya aanin mo ngayon kung wala kang banal na Espiritu Santo na nagpapaalala sa iyo. Ang nagpapaalala sa iyo palagi, yung mga barkada mong hindi mga mananampalataya. Yung kaibigan mo na walang inibang ginawa, kundi umabuso rin sa desire nila. Kaya huwag mo silang asahan na magbibigay sa iyo ng magandang payo. Pero kapag nasa salita ka ng Panginoon, nasa gawain ka ng Diyos, mga kapatid, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, you will learn and you will hear the words of God and it will guide you through. Ikaw ay gagabayan ng Panginoon. Kaya sa loob ng simbahan, mga kapatid, if we are too sensitive, listen to me, especially the young people. If we are too sensitive to the presence and to the words of God, hindi kayo maliligaw ng landas.
Hindi naman ako sobrang tanda na. Pero matagal-tagal na rin naman tayo sa mundo. Mayroong mas matagal pa sa akin dito, yan, yung mga nasa likuran. Yan, Sister Net, yan, matatagal na sa mundo yan. Mga old-timers na sila. Oh. Anong ibig ko sabihin? Labas sa simbahan, makinig po kayo. Labas sa simbahan, wala nang ibang institusyon sa mundo na magtuturo sa inyo at sa akin ng tamang direksyon. Labas sa simbahan. Hindi kayo tuturuan ng eskwelahan ninyo ng tamang direksyon lang. It will guide you into your academic goals and desires. Yun yung gusto ng akademya. Anong gusto ng pera? For you to satisfy in the power of wealth. Yun yung direksyon niya. Walang institusyon sa mundo maliban sa simbahan na dadalhin kayo sa tamang direksyon. Wala po. Kaya kung nag-iisip kayo na umalis sa simbahan, maglaylo sa simbahan, bigyan ng second priority ang simbahan, mag-isip-isip kayo. It's not my direction who is going to be in trouble. It's your direction anyway. Yung mga anak-anak natin, yung mga apo-apo natin, yun ang Please, make up your mind. This is not just religion. This is your direction. Not only for you, but your family in the future and the next generation of your family. Anong iiwan mo sa kanila? Pag pumikit ang mata mo, pumantay ang paa mo, wala ka na. Anong iiwan mo? Kahit magpakadalubhasa ka, mag-ipon ka man ng maraming pera, iwan mo sa pamilya mo, ang direksyon kayang ibigay ng pera ay kapahamakan. Malamang sa kapahamakan, hindi sa kalooban ng Diyos. Anong iiwan mo sa kanila? Magpakadalubhasa ka man, maging profesor ka man, maging ilang degree man ang matapos mo, anong iiwan mong direksyon sa pamilya mo? Pwede mo bang iwan sa pamilya mo dahil ikaw ay PhD at sila din ay magiging PhD at ang kanilang buhay ay magiging maayos? No! Make up your mind. Dalhin nyo ang inyong mga anak, ang inyong pamilya sa gawain ng Diyos. Kasi nandoon ang direksyon. Kung gusto mo silang iwan at pamanahan ng magandang direksyon sa buhay, it will not be coming from you. It will not be coming from your own understanding, by your own power and wealth. It will be coming from the Spirit of God. It will be coming from the Lord Jesus Christ. Kaya i-introduce mo sa kanila si Jesus. Dalhin mo sila kay Jesus. Ituro mo sa kanila si Jesus. That's the legacy that you can bring or to leave to your family. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon, pagsimbahan, pangalawang priority yan. Pangalawa palagi. Minsan nga, nasa huli, hindi pangalawa eh. Pero mga kapatid, alam ko kayong lahat na nandito ay matatalino. Huwag niyong hayaan na ang katalinuhang yan ay dayain, i-tempt ni Satanas. Gustong-gusto niyong magsimba, gustong-gusto niyong dalhin sa gawain ng pamilya, pero sino ang sumisingit? May temptation na sumisingit dahil ayaw niya na ikaw ay ma-promote. Ayaw niya na ang pamilya mo ay ma-promote. Ayaw ng demonyo na ang pamilya niyo ay nasa gawain. Anong gagawin niya? Tatadtarin ka ng temptation. Pero huwag kang matakot. Greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan ng Diyos. Kaya our desires, be careful. The second thing is the deception. Kapag ikaw, ang desire natin ay excessive na, dun papasok ngayon ang deception, pandaraya. Walang temptation na nag-appear as deception.
ang temptation is always appear as a good thing. Ang palaging patalastas ni temptation, oh, I am a good temptation. Well, it is good. You will accomplish good things. Yan ang palaging advertisement, mga kapatid, ng sigarilyo. Saan ka nakakita, mga kapatid, na ang advertisement ng sigarilyo ay mga nangangamatay, mga siraang baga, mga naghihingalo, mga payatot. Di ba? Hindi. Oh, ano ang advertisement ng gin? Anong advertisement ng alak? Isang magandang babae na nakasakay sa kabayong puti. Anong kinalaman yan? Wala. Because no temptation will appear as deception. Or no temptation will appear as temptation itself. Ang ipapakita niya sa iyo, magandang bagay na ma-accomplish mo in a bad way out of the will of God. Yan ang gusto ng temptation, mga kapatid. Kaya ginamit ni James sa James chapter 1 verse 14 yung word na drawn away. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Because temptation always carries with it some bait that appeals to our natural desires. Ang palaging bit-bit ni temptation ay yung bang may appeal sa atin pong mga desire. Kaya kung ano yung desire natin, doon nakabantay yung temptation. Doon kanya aalukin. Uy, yung desire mong ganyan, ito naku, mafe-feed yung desire mo. At the bait not only attracts us, but it also hides the fact that yielding to the desire will eventually bring sorrow and punishment. Diba? So yung nag-advertise si temptation sa iyo, hindi niya pinapakita yung negative. Anong layunin ni temptation? Itago ang masamang epekto nito. Oh, di ba? Sigarilyo. Ngayon na lamang nakalagay, di ba? Smoking is dangerous to your health. Pero bili pa rin yung tao. Bakit? Kada hit-hit at buga mo, maginhawa ang baga mo. Talaga namang. Gumuguhit! Pastor, gumuguhit! Lalo ako, nung ako ay chain smoker po ako. Mental ang gusto ko, mga kapatid. Gusto ko yung mahaba. Ayokong maigsi, ayoko ng Marlboro. Gusto ko yung Philip. Mahaba-haba, matagal maubos. Grabe humigop, mga kapatid. Nasa loob na ako ng kulambo. Umuusok pa rin sa loob ng kulambo. Bago humigop ng kape sa umaga, umuusok yung bibig ko. Matindi ako, mga kapatid. Kahit bumibili ka ng isang paketit, may nakalagay doon, cigarette smoking is dangerous to your health. Bili pa rin. Because at that time, I want to feed my desires. O, di yan ang nangyari. Buti na lang, na-convert ako. Kung hindi, kahit hindi ko lipstickan yung labi ko, itim pa rin. Kaya mga chain smoker, mahalata nyo yan. Sunog ang labi niyan. Ang pawis niyan, kahit hindi manigarilyo, amoy nicotine. Buhay ka pa, sinusunog ka na. Nangangamoy usok ka na. Hindi yan sasabihin ng laman mo, tigil mo na! Mamamatay ka! Hindi. Kahit grabe, mga kapatid. Talagang hanggat hindi nalalaglag yung baga, hindi titigil yan. Desire yan eh. Dinidisip ka na. Everybody say amen. And eventually, it brings sorrow to you and punishment. Katulad na nangyari kay Lot, mga kapatid. Si Lot naman, he will never
move towards Sodom. Kung hindi niya naman nakita na yung plains of Jordan is well-watered. Ay, okay naman yung Jordan nung time na yun eh. Pero, ay, ganda ka. Daming halaman. May balon. Wow! Pinagpipili siya ng tsuhin niya. Bulubundukin o patag. Sige naman titira sa bundok. Nung makita niyang may tubig. May nawasa. Sa bundok, wala. Iba CR mo doon. Walang tubig doon pag dumumi ka. Dahon-dahon lang, okay na. Grabe naman yung stick. Taga-bundok ako pero never akong gumamit ng stick. Grabe naman yun. Ang sakit nun, Lord. Grabe ka, Rhea. Kaya pagdating doon ni Lot, wow! Plains of Jordan! Here I come! I will enjoy the plains of Jordan! And then one day, you are not satisfied with just in the plain of Jordans. And then suddenly, nakita mo, uy, may party-party sa Sodom at Gomorrah. Lipat tayo sa Sodom at Gomorrah! Because you will be never satisfied just in the plains of Jordan. Basahin nyo ang Biblia. After nilang lumipat doon, Brother Jason, maganda yung mga ilaw doon sa Sodom at Gomorrah. Mayroong mga masasaya, mga party-party, lipat sila. Hindi nila alam na may nakatago sa temptation. The temptation will always hide the effects of it. Hindi niya ipapakita sa iyo sa maaga pa lamang. That's the bait. Kaya kung meron kayong libro, basahin nyo yung The Bait of Satan. Ang gandang libro nun. Makikita nyo mga kapatid, nung binabasa ko yun, ang dami kong nararamdamang mga evil forces sa paligid ko. Parang may spell yung libro na yun, mga kapatid. Alam niyo, pag binabasa mo yun, maraming kwentuhang nakakatakot, mga kapatid. Nung ako hindi pa pastor, nung binabasa ng mga kasama ko yun, sabi nila, habang binabasa ko yun sa gabi, parang may naririnig akong lumalakad sa likuran ko. Sabi ko, tinatakot mo ang sarili mo. Di basahin mo sa umaga. Nakuha nyo? Minsan tayo mga tao, malikhain tayo eh. Kaya sa atin na uso yung tikbalang, manananggal. Di ba? Wala naman sa ibang lugar yan eh. O sa Japan, ano meron sa Japan? Isang babaeng mahabang buhok na, gano'n. Gano'n na, si Sadako, di ba? Sa atin, kakaiba, o pag gumalaw yung bubong, may manananggal. May manananggal, di ba? Tikbalang. Ibang klase, mga kapatid. Kaya pag nagkagera, mga kapatid, mga aswang ang ating pong palabanin sa mga marami sa marami sa Pilipinas niyan. Alam mo, the only way to deal temptation is the Word of God. Alam niyo na si Jesus Christ nung nilapitan ni Satanas. Nung tinempt siya, di ba? Sabi, 3 beses lang sinabi ni Jesus Christ, it is written. So what's the best way to keep out from temptation? The Word of God. Amen. Sabi ng Satanas, kung talagang Diyos ka, sige nga, gawin mong tinapay itong bato. Naku mga kapatid, sino ba namang ayaw kumain? Para sa atin, mabilis lang yon. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi pag Word of God ang gamit mo, alam mo kung ano ang ending na gustong gawin ni Satan sa iyo. Granting na ginawa mo yon, kung ikaw si Jesus, ginawa mong tinapay yung bato, what will happen? What will happen? Then the devil can now have a chance over you to tell you that you are not God because you can easily be tempted. Alam ni Jesus yun eh. Kaya sabi niya, it is written, thou shall not tempt your God. Alam niya eh.
Kaya pag alam mo yung Word of God, kaya mong i-battle yung temptation. Kasi alam mo na yung dulo, i-expose sa'yo ng Word of God. Pag pinatulan mo yan, sinong nag-glorify? Is it God or Satan? Kaya pag may Word of God tayo, ang bilis natin, mabilis ma-expose sa atin yung gawa ni Satan at yung kalooban ng Diyos. Talagang dalawang malinaw na bagay yon sa buhay mo. Pag ginawa ko ito, hindi mapupuri ang Panginoon. Pero pag tiniis ko itong aking testing, isang araw katulad ni Job, tiniis ko, isang araw may reward si Lord sa buhay ko. At yun na nangyari kay Job. Tiniis niya yung testing. Kaya nung sa panahon na tinutokso na siya ng asawa niya, Brother Jason, darling, isumpa mo na si Lord para mamatay ka na. Awang-awa na ako sa iyo, darling. Anong sabi ni Job sa kanyang asawa? Darling, puro magagandang bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba tayo tatanggap ng masasama? Tingnan mo yung pag-iisip ni Job. Diyos ang nagbigay. Diyos ang kukuha o ang babawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Wow! O ano ngayon ang nangyari kay Satanas? Wala. Kasi sinabi na pinaalalahanan na ng una ng Panginoon si Satanas. Ang hamon ni Satanas. Si Jesus pala, ang Diyos pala nagsabi kay Satanas, oy, Lucifer pala. Lucy. Nakita mo ba si Job? Tapat yan. Winarningan na siya ng Diyos. Tapat yan. Anong sabi ni Satanas? Kaya lang naman yan. Nagiging tapat kasi, alam mo na, binibless mo eh. Subukan natin. Item ko yan. Anong sabi ng Diyos? Sige. Huwag mo lang patayin. Akin ang buhay. Naku niya ibig sabihin, nagpahintulot ang Diyos ng testing. Pero habang tinitesting, testing ang pinahintulot ng Diyos ha, habang tinitesting, pinahintulutan ng Lord si Job na i-test, ito si Satanas ng titempt. Tinutukso niya na para ano? Para mawala sa kalooban ng Diyos si Job. Pero hindi nagwagi, mga kapatid, si Satanas. Kaya kapag tayo nagtatapat sa Diyos, mga kapatid, sasamahan tayo ng Panginoon. Ang blessing ng Diyos, mga kapatid, sa mga taong sumusunod sa Kanya ay bumubuhos, mga kapatid. That's why when you know your Bible, you can detect the bait of Satan. And you can deal with it decisively. Kaya nga kinakailangan, we should walk by faith and not by sight. By faith. So, the desire, and then the deception, nagkaroon ng desire ang tao, nagkaroon ng deception sa tao, ito na ngayon. Doon papasok ngayon yung disobedience. The desire might be about your emotion. Your deception, maybe it's about your intellect. But when it comes to disobedience, that is your will. Kapansin niyo, di ba? Emotion, intellect, and then the will. Yan ang inaatake ni Satanas, mga kapatid. Kaya nga nung binasa ko itong James, mga kapatid, ng Book of James, napansin ko doon, nag-divert si James ng kanyang illustration. Ang illustration niya pagdating ng mga kapatid sa disobedience ay yung batang ipinanganak. Because desires conceives a method for taking the bait. And then the will approves and acts. And the result is sin. So whether we feel it or not, we are hooked and trapped. And the baby is born. And we just wait until it matures. And that is death. Pag dinesire mo, papasok ang deception. At pag ikaw ay nasa deception na, mga kapatid, you will act the sin. And then kapag enact mo na yung sin, isang araw magmamature yung sin, it will bring forth death. Kamatayan. Alam niyo po, ang Christian living is a matter of will. Ang pagiging Kristiyano, it's not a matter of emotion.
Listen to me, brethren. It's a matter of will, not the feelings. Ulitin ko. Christian living is a matter of the will and not of the feelings. Because maybe believers will often say, hindi ko ramdam na basahin ng Bible ngayon eh. Hindi ko ramdam umattend ng gawain. Hindi ko ramdam mag-Bible study. Wala ako sa mood magpunta sa church. Wala akong mood mag-worship. Wala ako sa mood mag-attend ng mga spiritual activities. Wala ako sa mood mag-attend ng conferences. It's not about your feelings, brethren. It's about the will. Pero yung matatanda, mga kapatid, ay mga bata, ganyan sila mag-isip eh. Kain na anak. Hindi pa ako gutom, mama. Kumain ka na, tanghali na. Hindi pa ako gutom, mama. Kumain ka na, mapapas mo ka. Hindi, busog pa ako eh. But the adult knows why we need to feed the children right on time. Alam ng magulang, ang bata, walang pakialam yan. Pero ang mga adult, they operate in the basis of will, not in the basis of emotion. Hello? Kapag ikaw ay tumatagal sa gawain ng Panginoon, ang emosyon ay nababawasan. Minsan, may mga nakakatisod sa loob ng simbahan. Hindi lang minsan, madalas. May nakakatisod sa loob ng simbahan. Kung ikaw ay bata-bata pa sa paglilingkod sa Panginoon, dahil ikaw ay nasaktan at natisod, ayaw mo nang umatin ng gawain. But because you matured in your faith, alam mo, it's not about emotion, it's not about tisod, it's about my will to serve God. It's not him, it's not them. The reason why I need to go to church, it's about God. Pupunta ako sa simbahan, hindi dahil kay ganito, hindi dahil kay ganun. Pupunta ako sa simbahan dahil ito yung gusto ng kaluluwa ko. Ito yung need ng kaluluwa ko. Kaya may mga immature Christian na madaling ma-fall into temptation because they let their feelings make the decisions. Kapag ang nagdidesisyon sa atin ay ang ating emosyon, naku, madalas tayong malaglag sa temptation. At ano ang dulo niyan? Kamatayan. When we have the desire and we are deceived and we disobey na, ang dulo niyan ay kamatayan. At ang disobedience, it always gives birth to death, not life. It may take years for the sin to mature, but when it does, the result will be death. Matagal man maging bunga o maging paglago ng kasalanan ginawa mo, hindi man napapansin maaari ng iba, maaring nakalimutan ng iba, pero pag yan ay tumatagal at hindi yan napatay, mga kapatid, isang araw magmamature yan at ang bunga niyan ay kamatayan. If we will only believe in God's word and to see the final tragedy, it will encourage us not to yield to temptation. Kung alam lang natin sana sa umpisa pa lamang, when we yield to temptation, it will bring forth death. Kaya alam niyo mga kapatid, sa tuwing tayo ay nakakaranas ng temptation, let us get our eyes off the bait. Let us look ahead to the consequences of sins and the judgment of God. May dalawang bagay ako mga kapatid na gustong i-share sa inyo, na idagdag mga kapatid. When we always look at these two, the judgment of God and the goodness of God. Ilagay niyo sa isip niyo yan. Madali niyong maiwasan ng temptation. The judgment of God and the goodness of God. Alin man sa dalawa ang gamitin mo, it's an effective barrier for temptation. Kasi alam nyo, ang kaaway, gusto tayong i-trick. Gusto tayong dayain. Kinukumbinsi tayo, minsan mga kapatid ng kaaway na God is holding out, parang He's not loving us,
He don't care for us. Yun yung mga temptation ni Satan sa atin eh. At nung panahon, mga kapatid, na sa lumang tipan, sa Book of Genesis, nung tinempt ni Satan, si Eva at Adan, mga kapatid, ang suggestion lang ang lumalabas sa suggestion ni Satan is parang hindi mahal ng Panginoon si Eva at Adan. At dahil doon, kumain ng ipinagbabawal na bunga itong mag-asawa. Dahil lang sa suggestion, dahil lang sa temptation. Ulitin ko, hindi masamang kumain. Pero may mga bagay na ipinagbabawal kainin. Pero sabi ni Lord, naku, ilang bang klase ng buto meron sa buong mundo? Ilang klaseng halaman at bunga ba ang binawa ng Diyos? Sabi niya, ito lang isawag. Ito lang isawag yung kainin. Pero dahil sa temptation, tinan mo, ang Diyos nagtatago ng isa sa'yo, hindi ka talaga niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, lahat ipapakain niya. So, it's a question of whether you are loved or not loved by God. Mga kapatid, wala ang pinagkaiba yan sa mga nararanasan natin practical sa buhay. May mga bagay na meron sa iyo at may mga bagay din na wala din sa iyo. Ang tanong, kumo ba may mga bagay na wala sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos? Kumo ba nakita mo na yung iba ay meron at ikaw ay wala, hindi ka na ba mahal ng Diyos? It's not about the matter of what we have. It's about the matter of how we perceive who we are. Amen. Hindi tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kasi walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. It's about how we perceive that we are loved by God. Alam mo ba kung gaano ka iniibig ng Diyos? Kung may duda ka sa pag-ibig ng Diyos, that's the reason why you are falling into temptation. Because you don't perceive that you are loved by God. But if, regardless of what your status is, ano man ang kalagayan mo sa buhay, mahirap ka man, nagdarahop ka man, may karamdaman ka man, pero pag nilagay mo sa isipan mo, mahal ako ng Diyos ko. Ang Diyos ko ay nagpakasakit sa krus para sa akin. Then, there will be no amount of temptation that can fall you. It is because it's a matter of how you perceive. Going to church is about a matter of how you perceive God. Worship time. You don't worship. Why? Because there is something wrong in your perception. Giving time. I don't want to give. I don't have it. It's a matter of perception. Sila lang gagamitin, sila lang marunong. It's a matter of your perfection. Ginagamit nga ng Diyos ang uwak eh. Mas malaki nga utak mo kaysa sa uwak eh. Yung uwak ginagamit eh, itim pa. Ikaw, di ka naman masyadong maitim eh. Pero brown ka nga eh. Yun itim nga, ginamit pa. Naku, yung ibig ko sabihin, it's a matter how you perceive. Whether you are loved by God, or whether you want to be used by God or not. It's in your mind. That's why the devil is so attracted ng demonyo sa atin kasi ang dali nating madaya. Wala namang ibang utos dun eh. Isa lang, huwag kainin eh. Pero anong namayagpag si Satanas, dayain ko ito. Hindi ka mahal ni Lord. Tinan mo, pinagbabawal kain. Tinan mo, siguro masarap yun. Siguro sa lahat ng mga prutas yun ang pinakamasarap. Ayaw ni Lord pakain sa'yo. Hindi ka mahal. Demonyo talaga. Pero alam mo, pag iniisip mo yung goodness of God, hallelujah. Huwag mong pagdudahan ng goodness ni Lord. Kapag pinagdudahan mo yung goodness ni Lord,
na-attract si Satanas. Naku, may duda na siya kay Lord. Madali na to. Gagamitin ko lang yung mga desires nito. Naku, i-feed ko lang ng konti. Naku, bagsak na to. I don't know whether you are getting my point, mga kapatid. Remember the goodness of God. He will always give good gifts. Hindi siya magbibigay ng hindi maganda. 3 verse 17 says, every good gift and every perfect gift is from above. Every good gift and every perfect gift is from above. Kung may tinatanggap kang hindi good, hindi galing yan sa Diyos. Every good gift, galing sa Diyos yan. Everybody say amen. Pastor, mukhang hindi naman good tong na-receive ko eh. Maybe it's not yet exposed as good gift. Yet. Minsan, immediately, hindi naman immediate, di ba? Pakita sa'yo ng Diyos na good yung binigay niya sa'yo eh. Yes, amen. Hello? Ngayon, later on mo lang, ay, swerte ko pala. Di ba? Ay, swerte ko pala. Ito binigay ni Lord sa akin. Tsaka mo na, pero nung umpisa, hindi naman mukhang swerte ang tingin mo. Mukhang maalas ka nga, minaalas yata ako. Ito napunta sa akin. Pero bandang huli, okay pala binigay ni Lord. Naku, yung ibig ko sabihin, mga kapatid, maybe it's not immediate na good siya tingnan, pero, well, ang ending pa rin yan ay good. It's from above, galing sa Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, Lord, pwede bang tanggalin mo tong thorn in the flesh? Pakitanggal naman, Lord. Pero sabi ni Lord, hindi mo pa nakikita yan, na good yan. My grace is sufficient for thee. Maganda ba ang grace? Yes, maganda ang biyaya ng Diyos. Pero hindi nakikita yun ni Paul nung umpisa, Lord, 3 beses siya nag-pray, pakitanggal mo nga ito, itong tinik sa laman, itong paghihirap ko, itong dilema ko. Sabi ni Lord, hindi. Maganda yan. Hindi mo palang nakikita, maganda yan. Kaya po ba nangyayari sa buhay natin, mga kapatid? Na parang hindi maganda. Wait ka lang. Sabi mo sa katabi mo, wait lang kasi. At ang maganda sa Panginoon, when He give good gifts to us, mga kapatid, He gives it constantly. Palagi. May mga bagay na binibigay ang Diyos sa buhay natin. Di ba, Min at Leonard? May meeting kayo. Di ba ang palaging binibigay ni Lord sa buhay natin ay magaganda? Hindi nyo lang nakikita. Minsan ayaw natin pansinin. Pero God is keep on sending gift to us. Every day, mga kapatid. When you wake up in the morning, God is sending you a good gift. Pero sa sobrang dami ng desire ng puso natin, naku, late na ako. Nakalimutan mo na may pagbukas mo ng mata mo, yung unang hininga mo, hindi man yan mabango, mga kapatid. It's a good gift from God. Constant yan, araw-araw yan. Pero malilate na ako sa trabaho, malilate na ako sa mga barkada ko. Ang dami mong kabalahan. Kaya hindi mo napapansin na yung good gifts every day, it is being sent by God. Every day. Dahil maraming desire ang puso, hindi natin gaanong pansin. Hindi nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Pastor, totoo ba yan? Totoo po. Maniwala ka na, please lang. Ang Diyos ay hindi nagbabago. You know, if there is an illustration of constant, let's use the illustration of the sun. Araw. The sun keeps on shining. There is no day and night for the sun. Amen? What makes the changes?
Is it the sun or the earth? The earth. The sun keeps on shining. Day and night yan. Wala nga night sa kanya eh. Puro liwanag lang yan. But because the earth is spinning, yung axis niya, umiikot tayo. Umiikot tayo sa araw ng paikot. Kaya merong araw at gabi sa atin. Pero ang araw, constant siyang liwanag. Nagbabago lang sa tao na may gabi, may dilim at may liwanag dahil tayo yung umiikot. Exactly ang nangyayari sa buhay natin. Ang Diyos palaging liwanag sa buhay natin. Tayo lang minsan yung naikot ng naikot, lumalayo sa kalooban, ayaw humarap sa Diyos, tumatalikod. At dahil takatalikod tayo, may anino. Minsan anino lang yung nakikita natin. It's not because of the sun. It's not because of the fault of the sun. It's because of our fault. Constant si Lord. He never changed. Kung gano'n niya kamahal si Abraham, si Eva at Adan noong unang panahon, gano'n niya tayo kamahal ngayon. He never changed. Tayo lang yung nagbabago. Tayo lang yung tumatalikod. Tayo lang yung lumalayo. Tayo nagtatago sa liwanag. Pero ang gusto ng Diyos, araw-araw kang maliwanag. Oh God, I feel the presence of the Lord. He is not changing. That's why we should never question His love, nor doubt His goodness. The goodness of God is always shining upon us. Palagi yan, nagliliwanag sa atin ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ulitin ko, the judgment of God and the goodness of God. If you want to battle temptation, first thing to do, look at the temptation using the judgment of God. Walang magandang gagawin si temptation sa buhay mo. Paghuhukom ang katakutan mo. That's in the eyes of the perspective of the judgment. In the perspective of goodness naman, before you fall into temptation, think of the goodness of God. Hindi kanya pahihirapan, hindi kanya bibigyan ng kapahamakan. He always good at you. Alam niyo mga kapatid, nung ito ngang si Joseph ay tinempt, alala niyo bago ko magtapos, tinempt si Joseph, di ba? Maraming beses siyang gustong ang demonyo ay ibagsak siya. Bigyan natin ng isang halimbawa. Na when he was tempted by the wife of Potiphar. Potiphar. Ano pala si ano? Yung ano, the woman behind this is the very devil example, mga kapatid. Nung siya ay sinasabihan na ng babae, come lie with me. Ano yung sabi niya, mga kapatid? How can I do this great wickedness in the sight of God? Alam mo, yun yung umalingaw-ngaw sa langit nung sinabi ni Joseph, how can I do this? How can I commit great wickedness in the sight of God? How? Bakit? Paano kung gagawin yung, ang ibig niyang sabihin, napakabuti ng Lord sa buhay ko. Ba't ko siya gagawa ng masama? Umalingaw-ngaw sa langit yun, mga kapatid. Ang buti ni Lord sa buhay ko, pero ba't ko siya gagawa ng masama? Pero alam niyo nangyari? Di ba, he was in prison. Pero sabi ko sa inyo, pag ang testing, you keep on testing and you trust God, ang ending nito, promotion. Pero ang temptation, ang ending nito, kamatayan. Kaya ano nangyari kay Joseph? Ang ending niya ay promotion. Ang ginamit niyang perspective, hindi lang yung judgment of God. Ang ginamit niyang perspective, yung goodness of God. Sabi niya, pambihira, araw-araw akong binubuhay ng Diyos.
Araw-araw akong binibless ng Diyos, gagawan ko siya ng masama? Hindi pwede ito. Sabi niya, ang Diyos ay mabuti sa buhay ko. Hindi ako gagawa ng masama sa harap ng Diyos. Kahit kailanman, hindi ako pinag-isipan ng masama ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa buhay ko ay palaging mabuti, palaging biyaya, palaging pagpapala. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Wow. Because Joseph knew that all blessing comes from God. Don't believe in the devil. Alam niyo mga kapatid, ang demonyo hindi marunong magbigay. Satan never gives any gift. Walang binibigay si Satanas. Alam niyo kung bakit? Because it always end up paying for them in the latter part. Sa bandang huli, sisingilin ka. Kaya kung may ino-offer sa'yo si Satanas, akala mo libre yan. Isang araw sisingilin ka niyan. Brad, wala namang magagawa sa simbahan eh. Puro lang, mag-inuman na lang tayo. Brad, magbisyo tayo. Huwag tayo sa mga simba-simba na yan. Mga mahinang nilalang yan. Bisan ganun ang temptation sa atin ng kaaway. Huwag kang bibili dyan. Huwag kang maniniwala. Bandang huli, sisingilin ka niya. Akala mo maganda yung intensyon niya. Isang araw maniningil yan. At pag naningil yan, ang kasama ay kamatayan. That's why, brethren, the next time you are tempted, meditate on the goodness of God. Sa panahon na ikaw ay tinetempt ng kaaway, meditate on the goodness of God. God is faithful to me. Every day He sends good gifts to me. Though I don't see it, though I don't feel it, but God, in every day, He loves me so much. He keeps on forgiving my sins. He keeps on understanding me. He keeps on giving consideration to me. God is so good. God is full of blessings to my life. How can I do a great things, wicked things in the sight of God? Huwag nating palitan ng kasamaan ang kabutihan ng Diyos. Think of His goodness. Pag may isang bagay kang gusto, ilagay mo sa isip mo na gustong ibigay ng Diyos yan sa iyo. Every desires we have is also the desire of God. Gusto mong gumaling? Oo. Gusto rin ng Diyos na gumaling ka. Gusto mo nang maging successful sa buhay? Gusto ng Diyos yan. Gusto niya yan para sa iyo. Gusto niya yan para sa atin. Pero maghintay ka. Hintayin mo siya. Hintayin mo siya na mag-abot sa iyo ng bagay na hinihingi mo. Don't hasten God. Huwag mong madaliin ng Diyos. Remember, He is for you. He is with you. He is always doing good for you. Maaaring ang araw na ito is to remind us of the goodness of God. Siguro may mga frustrations tayo sa heart natin. Siguro, ang dami natin mga desires na hindi pa natin natatanggap. Siguro may mga iba sa atin na iinip na.
Siguro ang iba sa atin, nag-uumpisa ng magtanong. Siguro ang iba ay nasa ilalim na ng temptations. But this is the word of God today. Wait. Wait for God's timing. Wait on the Lord. Meditate on the goodness of God. Isipin mo, ibibigay ng Diyos yan sa iyo sa tamang panahon, sa tamang kalooban ng Diyos. And I don't know your needs today, but I know that your heart is being pricked by the words of God. Why don't you stand today? And let's come to the presence of the Lord.